Ayun, ganyan na lang. Ang baging ito ay alay sa libu-libong makabayang Pilipino na kumilos, kinulong at pinahirapan sa ilalim ng batas militar. Nandito tayo sa ISM Manila. Nag-ikot-ikot ako. Ayan. Punta ako dito. Mayroon palang mga ganito. Kikiki. So yan, dito tayo sa Manila. Ikot tayo dito, ikot tayo. Ayan, may bato dyan sa loob, naka siya. Ano kaya yan? Bakit may naka to? Bakit may naka sino yan? Pwede siguro dito. Ano yan? Bakit mayroon siyang ganyan? Oh, okay. Hindi ka na kailangan. Sino siya? Ano lang siya, bato. Bakit? Berlin Wall. Okay. Was donated to the city of Manila by the city of Berlin on 2014 to mark the Frankish division of Berlin, Germany and Europe. It honors the strong bond of friendship between German and the Philippine people and serves as a reminder of our shared democratic values rooted in history. Okay. Sure. Ito pa. Meron pa dito. Ito naman, mayroon siyang ito 1986 pangalan, ang daming pangalan. Ewan ko anong mga pangalan nito. Mga ano kaya ito? Mga pangalan. Ang dami GIM 1985. GAM Marianico Abreu. Ano po yung ibig sabihin ng mga pangalan po dyan? yan yung mga biktima ng ano yan nung martial yan. Yan? Yung mga pinahirapan, pinatay, yun lang ang nakaano, pero maraming pang wala dyan. Kasama pa yun doon? Yan o, yan. Yung mga pinahirapan daw, pinatay ng martial. Mga biktima ng ano yan, kay Makoy. Nung martial law. Oo. Hotel, Minsa, GAM building. Ito pa.
dami. Hindi ko na binilang. Mayroon pa 1981. Nagsimula tayo sa sa pinaka 1986. Okay. Ayan, dami nila. 1982, 1981. '78. Nag-umpisa siya noong 1972. Hindi siya masyadong makita. So 1972, 1973, ayan, mayroon na. Sige pa nga. 76. 1977. Meron dito kapihan. Ganda. So dito, martial law. Nilagay niya dito. Kita, meron palang gano'n, no? So nilagay nila dito yung about martial law. On September 21, 1972, President Ferdinand Marcos declared martial law all over the Philippines by virtue of Proclamation 1081. His basis for issuing the order, rising lawlessness and violence by leftist elements, made it necessary so he can save the republic and build a new society by abolishing Congress and assuming legislative powers. President Marcos was able to rule by a decree in the next 14 years in a government that he described as a form of constitutional authoritarianism. Under martial law, President Marcos curtailed press freedom, limited civil liberties, and ordered the arrest of militants and his political opponents. Those who were suspected of subversion were arrested and detained. Many were tortured. Thousands were picked up in the dead of night and never heard from again, becoming desaparecidos. Disappear, disappeared. President Marcos lifted martial law on January 17, 1981, shortly before a visit by Pope John Paul II. However, he still retained most of his powers as dictator until February 25, 1986, when he was disposed in a bloodless civilian military uprising known as non-people power revolution. The anniversary of martial law has been marked since the year after the imposition, first by the dictator as the day that saved the republic, but later fittingly by the people who paid for its fully with their lives, liberties, and shattered dreams. Each year on September 21, those who will survive torture and detention and all manners of oppression remember martial law. Many of them were in their youth. The most obvious victim of Proclamation 1081, the nation will always bear the scars that mark an entire generation of citizens. Young men and women who would have been political, social, and economic leaders, or journalists and professionals, workers in the farm and cities, members of the clergy. This marker is being erected to remind the nation always of the searching memory of one act, the document that
transformed it in a crucible of fire and pain. This marker is especially dedicated to young martyrs, among them hundreds of millennials who arrested martial law. It honors as well those who live to see it ends after fighting it. It is erected in the hope of inspiring people, especially the youth, to lead worthy lives, pursuing always the Republic good over self-interest, emboldened in their guest by the example of those who champion truth, liberty, and justice in one of the Republic's darkest honor. Ayan. So, ayan. Sa pag-alala ng martial law. So, nag-umpisa pala siya noong September 21, 1972. Ayan. By President Ferdinand Marcos declared martial law all over the Philippines by virtue of Proclamation 1081. Okay. Ayun mga kababayan, at least na tayo na nalaman natin. Okay. Ikot pa ba tayo? Pwede pa naman siguro umikot. May ikutan pa ba? Wala na siguro. Balik tayo, balik. Maganda dito. Malapit sa Stop namin doon. Matras ka ba? Uwi na eh. Matras na ka eh. Dapat kung wala, pumasok ka na. Tapos tatapat na lang ako ron sa gilid na yan. Baka andong ka. Hindi na lang mo talaga. Diba? maganda dito. May coke dito malaki oh. Kailangan ko na palang magano. Bye bye, thank you so much. Thank you so much. Salamat sa pagpunta. Salamat sa panonood. Please subscribe, like and share. Ayan, and push the bell button for you to be notified sa mga bago kong upload dito po sa Kerubins channel. Thank you so much. Bye bye.